What's up mga guys? Na-miss ko na naman ang pagbablog na ito dito sa bukid. Talaga naman. Good morning sa inyong lahat dyan. Shout out sa mga walang sawang nanonood ng ating pong YouTube channels. Malis muna ako doon sa tigil muna ako sa aking pagkumpos ng kanta kasi importante po itong lahat yun ay mahalaga, pero importante po ngayon kasi nabigyan po ako ng diin ng mga pananim kasi po yung akin pong sitaw, napakarami po, nakita nyo sa likod ko, sinira po yan ng bagyo. Kawawa pala mga farmers pag ganun. Bagay ngayon po ulit lang naranasan itong pagtatanim na ito. Napakahirap po pala ng buhay ng farmers kasi umaasa ka na marami kang aanihin, sisirain lang ng bagyo. Yun, dami ko pong tanim na sitaw pero nawala. Ngayon po binigyan ako, hindi para itanim dito kasi malawak po itong bukid na ito, medyo malaki po ito. Sipin po ninyo, lawak po niyan. Ayan pakita ko po sa inyo. Ayan ngayon naobserbaran ko po ito pong sitaw, namamatay po sila pagka tag-ulan. Talaga naman sabi sa Ilocano, malungtot. Samantalang ito po matibay po itong ampalaya. Tingnan po ninyo andun na sila sa taas Kaya naisip ko ngayon, ampalaya itatanim ko tsaka karabasa. Tingnan mo to, ang bilis namumulaklak na ang bilis. Ang sitaw po, magaganda din po naman ang sitaw dito. Kasi ang hahaba po ng kanilang mga bunga. 45 days lang po ito. Kaso, ayan po sinira po yan ng bagyo. Pinatay po yung mga maliliit. May tinanim na naman po akong bago. Ito po yun. Hindi pa nga nabuhay yung iba. Puro bago yan. Pero ang problema po kasi sa sitaw marami tayong kalaban. Ulan, yung pong aplat na tinatawag, yung bang sumisira sa bunga niya, sa katawan niya. Kaya iisip ko po, tanim ako ngayon ng ampalaya. Ito, ampalaya ito. Dahil po binigay kanina ito sa akin ng DA. Doon po sa agriculture, sinamantala ko pong itanim. Ayan na po sila, medyo madamo. Lilinisin ko na lang po yan. At ito pong kalabasa na ito, doon na naman ito sa taas. Tatanim ko yan. Alam po ninyo, sa bansa po natin, talaga namang kailangan natin magsakripisyo. Kung ikaw ay farmers, magtanim ka. Maganda naman po ang farmers kung tutuusin. Kasi pag nagbunga yan, pitas ka na lang ng pitas. Wala ka nang gagawin. Yun lang, magpitas. Ito mga sitaw ko. Ayan. Medyo tinubuan ng damo dahil nga sa lakas ng ulan. 3 months ba naman ditong ulan ng ulan. Sino ba naman ang tatagal na tanim doon? Buti kong pala yan. Pero pag ganito pong mga vegetables po ay talaga namang hirap. Ako po ay may time sa pagtatanim, may time sa pagkukumpos ng kanta, may panahon po sa pag-share ng Word of God. Dahil meron po tayong mga Bible study na dito ngayon. At kung ako po ay iniloob ng Diyos na dumami pa ang Bible study, mapipilitan po na iwanan na ito. Sabi ko sa aking pinsan, kailangan talagang tulungan niya ang kanyang sarili na makalakad siya. Ang kaso kinakapos na rin siya sa financial kasi nga na-paralyze po yun. Kaya kahit ako isang pastor, pastor naman ay matulungin, tinutulungan ko na sila sa bukid para hindi sila mag-hire ng iba. Ito po, ang lawak po niya
tinubuan na po ng mga damo. Pero okay lang yan. Dali lang naman yan linisin. So, ang ginagawa ko po dito, tinanim ko na po ito. No? At ito ay lilinisin ko na lang. Ayan. Linisin na lang. So, shout out po pala sa mga shout out po sa inyong lahat diyan, yung mga sumusubaybay sa ating YouTube channels, ha. Matagal pa po ako ma-monetize. Kulang pa ng watch hour, hindi ako makapag-live. Samantalang mayroon na akong doon gagamitin sa live pag nag-live ako. Ang kaso nga wala tayong privacy sa lugar na ito. Saka na yung magla-live din tayo. Okay. So, shout out kay Ma'am, kay Reggie, kay Patrick, kay Mark, ha? At sa ating mga kaibigan na mga vloggers. Tulad po ng nila Eva at Home, ha? Ayan, si Sister Eileen in America vlog. Talaga naman, marami po tayong kaibigan na talagang sumusubaybay sa ating pong YouTube channel. Patuloy lang po tayo, ha? Lagi tayong manalangin sa Diyos, ha? Dahil ang sabi ng Panginoon, yung desire ng ating puso, ipagkakaloob ng Diyos yan. But sabi dun sa Mateo 6:33, ang una-una, pinaka-key o susi, seek you first the kingdom of God. Yan lang po, unahin natin ang Panginoon. Ako po mga kapatid, sa paggising ko sa umaga, yan po ang aking panalangin. Inuuna ko si Lord. Bago ako kung magkape, mag-pray muna, no? At talaga naman dito sa atin pong ginagawang pagbablog, lagi ko po itong binubugbog sa panalangin. Biruin mo yung salitang yun, binubugbog sa panalangin, ha? Ibig sabihin, pray without ceasing, ha? Always pray. Yun lang po ang kailangan natin, no? Dahil ang buhay natin, maikli lang ito, no? Kung loobin ng Diyos maka 100 years tayo sa mundo, ay pero 100